So, isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat. Yung 11B para sa mga bagong pasok o kaya kakakita lang sa akin. Ako nga pala si Miss Riza o Binibining Riza, ang inyong guro para sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Sana ay maayos kayo at laging mag-iingat dahil nga, siyempre, mahirap na magkasakit ngayon. Ngayon ay tatalakayin natin ang konseptong pangwika. Ngunit bago yon, alamin muna natin ano-ano nga ba yung mga layunin ng ating tatalakayin. So, unang layunin, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggang sitwasyon, pangkomunikasyon, sa radyo, talumpati, mga panayam. Yan. Ikalawa naman ay natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Nakapag-uugnay-ugnay ng mga ideya gamit ang makatwirang lohika o logic. Yan. Sa huli, nilalayo ng mga kabanatang ito na masuri ang kalikasan at gamit ng wika. Ayan, pasensya na. Wait, ayusin ko. Ayaw niyo lumiit. Ayan, sige. Yung kasi makikita. Ayan, susunod. So, konsepto ng wika. So, ano nga ba muna yung wika? So, sabi dyan, ang wika ay mahalagang instrumento ng komunikasyon. Ito ay makakatulong sa pagkakaroon ng mabungang interaksyon. So, mahalaga talaga ang wika dahil isa itong instrumento para magkaroon tayo ng komunikasyon sa bawat isa. Dahil kung wala ito, sa tingin niyo ba magkakaroon tayo ng pagkakaintindihan? Paano kaya kung wala tayong wika? Anong mangyayari sa atin? So, ang wika din ay sumasalamin sa ating kultura. So, syempre, mga sinauna, sila yung mga naka-experience kung paano magkaroon ng wika. So, dati kasi, parang more on tunog lang sila. Ayun, di ba? And next. So, bago tayo pumunta sa ating tatalakayin, meron ako isang ipapagawa sa inyo. So, sabi dyan, ayusin ang mga titik upang mabuo ang mga salitang hinihingi ng bawat bilang. So, yung makakasagot nito, yung makaka-perfect, may house and lot. Kaya sa akin. Ayan, diba? So, ayan. Pwede nyo isulat sa isang buong papel o sa isang papel yung sagot ninyo. Ayan, so, bigyan ko kayo ng ilang minuto ba. So, ayan. Okay na ba? May mga sagot na? Okay, so ating sagutan. Ano ba yung unang naka-jumbled letter? So, number 1 is wikang Filipino. So, ayan, yung tamang sagot, wikang Filipino. Ikalawa ay arbitraryo. Katlo ay kultura. Ikaapat ay antas ng wika.
At ang kalima ay dinamiko. So, yung mga salitang yan ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayon. So, tandaan nan siya ha. Kasi baka mamaya makita nyo yan. Tapos, ay parang familiar ha. No? Diba? So, next tayo. So, sa unang aralin, meron tayong tinatawag na katangian at antas ng wika. So, una, ano ba yung mga katangian ng wika? So, sabi ni Webster, 1974, ang wika daw ay sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat na simbolo. So, ibig sabihin dyan ni Webster, kasi dati diba, di pa naman uso yung mga letters, alphabet. So, may mga tao na gumagamit ng mga simbolo para sa kanilang komunikasyon. Halimbawa, dati, di naman nila kagad tinatawag na ibon eh. So, anong nangyayari? Pwedeng nagdo-drawing sila. So, nakamukha ng ibon. Hindi man kamukha. Symbol lang siya. Parang ganyan lang. Ayan. So, tawag na nila doon ay ibon. So, sa pamamagitan ng simbolo na yun, nakakabuo sila or nakakagawa sila ng salita. So, yun yung ginagamit nila na pang-komunikasyon. Okay? So, ayan. Sunod naman, si Henry Gleason. So, ano naman yung sabi ni Gleason or ano naman yung paniniwala niya? So, sabi ni Henry, ang wika daw ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos. Sinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. So, para sa kanya, ang wika ay sinasalitang tunog. Tunog na nagpapahayag ng ating ideya o kaya nagdadala ng makabulughang mensahe. For halimbawa, yung baby o kaya yung sanggol, diba kapag umiiyak siya, ang ibig sabihin nun ay pwedeng nagugutom siya o kaya basa yung diaper niya o basa yung lampin niya o kaya natatay siya o kaya tumae. Ayan. So, yun yung mga tinatawag na sinasalitang tunog. Ang wika daw ay sinasalitang tunog, sabi ni Henry Gleason. So, yun yung kanyang pananaw. And then, sabi niya, ito ay sinasaayos sa paraang arbitraryo. So, yung arbitraryo, ito yung napagkasunduan o sinang-ayunan ng lahat para gamitin. Halimbawa, sa salitang Bisaya, ang libang ay pagdumi. Kasi yun yung napagkasunduan nilang lahat na gamitin para doon sa salitang yun. So, yun yung tinatawag na arbitraryo. Ito yung salita o wikang napagkasunduan ng isang grupo. Ayan. Sunod. So, meron tayong 5 katangian ng wika. Ang una ay masistemang balangkas o may proseso o pagkasunod-sunod na paraan upang magamit ang wika. Okay, so meron tayong tinatawag na ponema. So, ano yung ponema? Yung ponema, ito yung tunog. Diba kapag bago tayo natutong magbasa, kailangan alam natin kung ano yung tunog ng bawat letter or ng bawat letra. Okay? So, para makabuo tayo ng salita, ng morphema o ito yung salita na. So, tunog plus salita. Okay? Diba, kunyari, aso. Diba, babanggitin mo muna yung A, tapos susunod mo yung sunod na letters.
tapos pag nagsama mo, aso. So, yun na yung mabubuo na salita. Ulit. Pag phonema, ito yung tinatawag na tunog. Morphema, ito naman yung salita. Ano yung susunod? So, syntax. Ito naman yung proseso na tinatawag na kung saan ay ang pangungusap. Pag syntax, ito na yung pangungusap. So, galing sa tunog, salita equals pangungusap. Diba? So, ayun. Tawag doon sa pangungusap ay syntax. At ang panghuli naman ay yung semantika. So, kapag meron tayong pangungusap, syempre dapat merong kahulugan yung pangungusap. Diba? So, tunog, salita, equals pangungusap. Pangungusap na mayroong kahulugan. So, ayun yung tinatawag na may sistemang balangkas. Mayroong proseso at pagkasunod-sunod na paraan upang magamit ang wika. So, halimbawa, gumamit ako ng pangungusap na suka ay Angel si bumili. So, naintindihan nyo ba yung pangungusap? Di ba hindi? So, wala siyang proseso o pagkasunod-sunod ng gamit ng wika. So, ano ang dapat? Si Angel ay bumili ng suka. So, ayan, nagkaroon siya ng kahulugan, yung pangungusap. Ang ibig sabihin, si Angel daw ay bumili ng suka. So, ayan, mas nadali siyang naiintindihan, di ba? Ayan. Sunod. Sunod naman ay arbitraryo. So, kung matatandaan nyo kanina, ito yung opinion o pananaw ni Henry Gleason na ang salita ang wika daw ay arbitraryo. Ito yung napagkasundo ang wika na gagamitin ng mga grupo ng tao para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, ayan. For example, sa Cebu, so ang ginagamit na wika o dialekto doon ay Bisaya, 'di ba? So, yun yung napagkasunduan nila eh, 'di ba? So, ayun yung arbitraryo. Wikang napagkasunduan ng isang grupo o ng mga tao para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayan. Sunod ay ang kultura. So, ano naman yung kultura? Sabi ko kanina, 'di ba? Ang wika ay isa sa mga sumisimbolo para sa ating kultura. Bakit kaya? So, sabi dyan, ang kultura ay hindi maihiwalay sa wika, sapagkat ang wika ay nagpapakilala para sa tradisyon at kaugalian. Kaugaliang mayroon ang partikular na grupo ng isang lipunan. So, ang wika ay nakabatay sa kultura sapagkat nagkakaintindihan, nakapagbibigay ng ang mga taong may parehong kultura ng pananaw o ideya, opinyon, kautusan, tuntunin, impormasyon, tradisyon at paniniwala. So, may mga kulturang pare-pareho yung kanilang wikang ginagamit sapagkat yung mensahe nun ay tumatagos sa kanilang puso at isipan ng ibang tao. So, pwedeng pasalita o kaya pasulat yung gamit ng wika. Diba minsan tayo, kapag may mga sinasabi yung ibang tao, parang minsan sa emosyon, diba? O kaya yung opinion niya, nakukuha natin kahit na minsan medyo magkaiba yung ang tawag dito, wika. Diba? Ayan. So, sunod ay dinamiko o dinamiko. So, ang sabi dyan, ang wika ay patuloy na nagbabago. Bakit kaya? Bakit patuloy na nagbabago yung wika natin? Sa tingin nyo? Yes, very good, diba? So, ang dami ko naririnig sagot dito. So, sabi dyan, ang wika ay dinamiko o patuloy na nagbabago. Sabi,
ang wika ay buhay dahil nga ito ay patuloy na nagbabago. Dahil nga patuloy yung pagbabago ng pamumuhay ng mga tao. So, katulad lang din natin yan. Kung yung wika, parang i-compare natin sa buhay natin. So, di ba, may mga taong dumadating sa atin, di ba? Tapos aalis. Ganon din yung sa wika, di ba? So, minsan, sa wika, nagbabago-bago siya. Nagbabago-bago yung level ng pagkakagamit ng wika. So, dati, di ba, Tagalog lang yung alam natin. Ngayon, marunong na tayong gumamit ng mga gay lingo, di ba? So, yun yung dinamiko. Nagbabago-bago siya. Dahil nga, sa pabago-bago ng pamumuhay ng mga tao. Lalo na ngayon, di ba, sa teknolohiya. Sobrang bilis ng pagbabago. Dahil nga sa teknolohiya. Minsan may mga terms or may mga terminolohiya tayong hindi naiintindihan. Di ba? Kasi nga, dahil sa pagbabago. So, maraming mga taong nakaka-imbento ng mga salita o mga terminolohiya. Okay? Kaya, dapat, bilang isang tao, natututo tayong magbasa. Diba? Hindi lang tayo dapat nagpo-focus sa isang gawain o sa isang bagay. Para mas lumalawak yung opinion natin o pananaw natin sa buhay. Ayan. Sunod yung natatangi. So, from the word natatangi, so, syempre, kapag sinabi nating natatangi, ang wika ay ito ay unique o may kanya-kanyang katangian. Kaya walang nakakataas o superior na wika. Sabi dyan, ang wika ay unique o naiiba. O ibig sabihin, bawat wika ay walang magkakapareho at bawat isa neto ay may kanya-kanyang katangian at gamit. At walang nakakataas, syempre. Tapos, ang wika ay, sabi, di ba, walang magkakapareho. Pero minsan, dumadating sa merong may mga salita o wika na magkakapareho. Pero piling-pili lang. Piling-pili lang yung mga magkakapareho. Kasi, di ba, isipin nyo nga, may mga words ba na same meaning o parehas ng ibig sabihin tapos parehas din sila ng parehas ng gamit. Diba wala? Wala namang ganun. Ayan. Meron magkakaparehas na salita pero iba yung ibig sabihin nila. Diba? Ayan. Sunod. So, yung antas ng wika. So, may iba't ibang antas ng wika na tinatawag. So, ito muna. So, basahin nyo yung pag-uusap ng dalawang magkaibigan. Sabi niya, nag-uusap sila. So, alam ko nakaka-relate kayo dyan sa usapan nila. So, sabi dyan nung lalaki, alam mo, gusto kong ihagis sa ilog ang lahat ng mga friends ko. Sabi niya, bakit naman? Para makita ko kung sinong lulutang at malalaman ko rin kung sino ang mga plastic. So, kung mapapansin nyo, di ba, anong klaseng merong pag-uusap o wika yung ginagamit nila, yung dalawang magkaibigan. So, ayan, gumamit sila ng Filipino, di ba, o Tagalog na wika para magkaintindihan at syempre merong mga words na Ingles katulad ng friends at saka yung plastic. Ano pa? Meron pa ba? May kakaiba pa ba silang ginamit na salita? Ayan. So, ayan yung isang halimbawa ng pag-uusap. Okay, sunod. So, meron tayong kaantasan ng wika, meron tayong tinatawag na formal at di formal. Sa formal, meron tayong dalawang klase. Meron tayong tinatawag na pambansa, pampanitikan. Sa kabila naman, di formal. Ito naman yung mga lalawiganin, balbal,
at colloquial. So, alam ko yung iba dyan familiar na kayo. Alam ko na tackle na o kaya na-discuss na sa inyo ng mga teachers nyo. Okay? Sunod. So, meron tayong pambansa o sa katangian ng wika, sa kaantasan ng wika o antas ng wika, meron tayong tinatawag na pambansa o lingua franca. So, pag sinabi nating lingua franca, ito yung ginagamit sa mga aklat, babasahin, sirkulasyong pangmadla, o wikang ginagamit sa mga paaralan at pamahalaan. Salitang higit na kilala o ginagamit sa paok na sentro ng sibilisasyon at kalakalan. So, dito sa pangbansa, ito yung karaniwang ginagamit natin sa mga aklat. So, kung mapapansin nyo naman, diba, sa mga aklat, sobrang formal siya. So, wala kang mababasang mga, lalo na yung ginagamit sa school, diba? Kailangan talaga formal yung gagamitin. Then, ano pa? Minsan, diba, pag may mga business meeting o kayo mga debate, ginagamit sila ng mga salitang pambansa. So, ginagamit din yung mga salitang yun sa mga pamahalaan, sa sentro ng sibilisasyon at kalakalan sa mga city, diba? Minsan. Ayan. So, ayan. Next tayo. Merong mga halimbawa ng pambansa, mga salitang pambansa. Halimbawa, upuan, sahig, bandila, susi, lata, manika, baril, ginto, puso, kumot, alamin, banga, tali, bato, lababo, pader, unan. So, yung mga salitang pambansa. Halimbawa, mga salitang pambansa. Marami pa yan. So, yung mga yan, yun yung mga ginagamit sa pambansa. Ayan. O, lingua franca. Sunod. Ang sunod naman ay yung pampanitikan. So, ano yung tinatawag na pampanitikan? Pag sinabi nating pampanitikan, ito yung ginagamit ng mga manunulat sa pagbuo ng kanilang mga aklat o ginagamitan ng mga tayutay, idioma at matatalinhagang salita. So, yung pampanitikan, ito naman yung wikang ginagamit ng mga, syempre, ng mga manunulat o mga author o writer. So, gumagamit sila ng mga salitang kailangan ay makakainganyo or parang yung utak or yung isipan ng mambabasa. Diba? Halimbawa, gumagamit sila ng mga salita mga matatalinghagang salita tulad ng mga sa tayutay, idioma. So, yung tayutay tsaka idioma, ito yung mga salitang hindi siya literal. Pag binasa mo, hindi yun talaga yung pinaka ibig sabihin niya. Okay? So, narito yung mga halimbawa ng pampanitikan. So, halimbawa, ilaw ng tahanan. So, ibig sabihin, sa pampanitikan, ang ilaw ng tahanan, ito ay lumalarawan sa ina. Di ba kadalasan narinig natin? Ayan, ilaw ng tahanan. Di ba? Ayan, so hindi ibig sabihin pag sinabing ilaw ng tahanan, yung literal talagang ilaw ng bahay o ng tahanan. Okay? So hindi yun yun. Ibig sabihin nun ay lumalarawan sa isang ina. Sunod ay yung haligi ng tahanan. Ito naman yung lumalarawan sa ama. So, ibig sabihin, pag nakarinig kayo haligi ng tahanan, hindi to yung pinaka, talaga, haligi, o yung pinaparang, tawag dun, parang, ayun, haligi nga. So, ayan. Sunod ay, nasisiraan ng bait. So, pag sinabi nating nasisiraan ng bait,
nangangahulugan ng pagkakaroon ng sakit sa isip o nawawala sa kanyang katinoan. O ito yung mga baliw, di ba? So, pag sinabi na sisira ng bait, ayan, pagkakaroon ng sakit sa isip o nawawala sa kanyang katinoan. Sunod ay alagad ng batas. Ito naman yung tumutukoy sa mga kapulisan. Ayan. Sunod ay maladyosa ang kariktan. Ibig sabihin, ibang salita sa kagandahan. Tore. So, maladyosa ang kariktan. Ayan. At ang panghuli ay sasakyang panglupa. Ayan. Ito yung mga sasakyan na nasa lupa. Tulad ng bus, jeep. Ayan. Sunod ay lalawiganin. So, pag sinabi nating lalawiganin, ito yung vocabularyong dialectal ginagamit sa mga particular na pook o lalawigan. So, sa lalawiganin, ito yung dialect na tinatawag. Ito yung wikang na pagkasunduan na gamitin para sa isang pook o lalawigan. Halimbawa, sa mga Tagalog. Ayan. Meron tayong Ilocano, Cebuano, Bicolano. So, halimbawa, yung salitang aalis. Sa Tagalog, aalis. Sa Ilocano, pumanaw. Next, Cebuano, molakaw. Sa Bicolano naman, mahali. Sunod ay kanin. So, yan sa Tagalog, kanin. Sa Ilocano, inapoy. Sa Cebuano, kanon. Sa Bicolano naman, maluto. Ayan. Sunod ay sa Tagalog, alikabok. Sa Ilocano, tapok. Sa Cebuano, abog. Sa Bicolano, alpog. Ayan. Sunod, paa. So, sa Ilocano, saka. Sa Cebuano, tiil. Sa Bicolano, bitis. So, ayan yung mga salitang ginagamit sa lalawiganin or base dun sa isang lugar kung ano yung ginagamit nila. Diba? Ayan. So, meron na kayong mga naisip, ano pa? Ayan. Sunod tayo. So, kolokyal. Ano naman yung kolokyal? So, pag sinabi natin kolokyal, ito yung mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ngunit may kagaspangan at pagkabulgar, bagamat may anyong repenado at malinis ayon sa kung sino ang nagsasabi. So, ang kolokyal ay isang formal o di formal na wika na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o pakikipagtalastasan para mas madaling maintindihan. Ito rin ay nagtataglay ng kagaspangan at pagkabulgar nga, 'di ba? So, yung pagka bulgar at kagaspangan, depende siya sa kausap mo o kaya doon sa nagsasalita. Depende yung pagkaka-deliver niya. Minsan kasi, di ba, gumagamit tayo ng mga colloquial na word base doon sa kausap natin. Di ba? So, meron kasing mga salita na or may mga tao na hindi naman naiintindihan. So, nakadepende siya kung sino yung kausap natin pagdating sa kolokyal. So, ano yung mga halimbawa ng kolokyal? So, meron sa formal, meron tinatawag na yung salitang saan naroon. Pero kapag kolokyal, saan naroon, parang pinaikli siya, di ba? Then formal, nasaan, ginawang nasan. Tapos aywan, ewan. So, mali pala, hindi pala siya. Hindi man siya mali. Yung gamit lang. So, formal talaga, sa formal, aywan. Pero sa kolokyal, ewan. Tapos,
Fiesta. Sa kolokyal, pista. Okay, so yan yung mga halimbawa ng kolokyal. Sunod ay ang balbal. So, ito na yung last na antas ng wika. So, ang mga salitang ito ay tinatawag sa English na slang. So, alam niyo yung slang, yung parang pinaghahalong English siya sa English. Ayan. So, salitang kanto, so, minsan, panapanahon. Depende siya sa panahon. Ayan nga. Kung ano yung uso. Tulad dati, di ba? Yung mga gay lingo. Ayan. So, ito din ay wika ng mga estudyante, teenage lingo, at sa mga grupo ng mga bakla, ito ay sword speak. Ayan. So, marami tayong alam na mga, di ba? Iba't ibang klase ng balbal na salita. So, ano ba yung mga halimbawa ng balbal na salita? So, pag sinabi natin sa formal, police. So, pag sa balbal, para. Ayan. Sa balbal, iskapo, pero sa formal, takas. Sunod ay istokwa. Ayan. Ibig sabihin, hindi yung tokwa, kasi pinyo tokwa. So, ang tawag doon ay layas. Sunod ay juding. Ayan. Ibig sabihin nun ay binabae. Sunod ay tiboli, o kaya ito yung tomboy. Sunod ay epal, o kaya mapapel. At ang sunod ay spongklong, o stupido. Okay? So, natandaan pa ba yung mga mga antas ng wika? Ano nga ulit yun? Una ay ang pambansang lingua franca. Pag sinabi natin lingua franca, ito yung ginagamit sa mga aklat o babasahin. Ito ay karaniwang ginagamit sa paaralan at pamahalaan. Okay? Tandaan. Sunod ay ang pampanitikan. Pag sinabi naman natin pampanitikan, ito yung kadalasang ginagamit ng mga manunulat sa pagbuo ng kanilang mga aklat. So, gumagamit sila ng mga tayutay, idioma, o kaya mga matatalinghagang salita. Okay? Halimbawa, ilaw ng tahanan, haligi ng tahanan. So, hindi siya literal. Okay? Pagdating sa pampanitikan. So, ginagamit siya, syempre, para maengganyo yung mga mambabasa. Okay? Ikatlo naman yung lalawiganin. So, pag sinabi nating lalawiganin, ito yung mga bokabularyong dialectal. So, ginagamit ito sa mga partikular na puok o lalawigan. O ito yung mga salitang wikang napagkasunduan ng iisang grupo. Okay? So, kunyari sa mga Tagalog, Ilocano, Cebuano, Bicolano, ayan yun. So, lalawiganin. Sunod ay ang kolokyal. So, pag sinabi natin kolokyal, ito yung mga salitang ginagamit nating pang-araw-araw. So, meron siyang kagaspangan at pagkabulgar. Depende siya sa nagsasalita or dun sa kinakausap. Okay? Pang-apat ay Panglima na pala ay ang balbal. So, ito yung mga salitang ginagamit natin na sa kanto o kaya sa mga estudyante. Meron tayong tinatawag na sa English, slang. Diba? Ayan. So, panapanohin din siya. Depende siya sa uso. So, ulit. Ano yun? Ano yung una? Pambansa, pampanitikan, katlo ay lalawiganin, kolokyal, at balbal. Okay. So, ano naman yung mga katangian ng wika? Ano yung una? Tandaan pa ba? So,
So, yung una ay masistemang balangkas. So, meron tayong masistemang balangkas o ito yung mga proseso pagkasunod-sunod na paraan upang magamit natin yung wika. So, una, ponema o ito yung tunog. Ikalawa ay morpema o ito yung salita. Ikatlo ay syntax, ito naman yung pangungusap. At ikaapat ay ang semantika o ito dapat yung pangungusap ay mayroong kahulugan. Sunod ay ang arbitraryo. So pag sinabi nating arbitraryo, dapat mayroong ito yung mga salitang napagkasunduan na gamitin para sa iisang pook o lugar. Ikatlo, kultura. So, yan. So, syempre, hindi naman maihiwalay sa atin yung kultura. Hindi maihiwalay yung wika sa kultura kasi ito yung parang pinagmulan din, di ba? And, pang-apat, yung dinamiko. So, pabago-bago siya. So, depende siya sa panahon. So, ayan na. Para sa buhay natin, pagbago-bago din yung mga nangyayari. At ang panglima ay yung natatangi. So, ang wika ay natatangi o unique. So, yun lang. Salamat. So, sa susunod, pagkatapos yung panoorin tong video na to, magkakaroon tayo ng quiz. So, dapat pinanood nyo siya maigi. Okay? So, salamat yun lamang at sana naintindihan nyo. Okay. Thank you.